welcome to another video. So, balik tayo dito sa Volvo. Last video that we did in this car is, ano nga ba? In-scan natin. So, in-scan natin. At the ABS fault is out there. At ang sinasabi ng scanner natin na si King Bolen, the OBD2 scanner, is faulty sensor. So, ito yun. Sensor lang, buti. So, the sensor is only 2,000 pesos more or less kay our good friend Rocky. So, if you need parts for the Volvo or any European part or European cars, dun tayo kay Rocky. Just send him the chassis number and your item will arrive. Pepresyuhan na kayo. So, this one, murang-mura, 2,000. Ayan. So, it's the left sensor, speed sensor, ang sinasabi. So, papalitan natin, si Fox andito. So, hopefully, that fixes the issue. At thanks to King Bolen na OBD2 pocket OBD scanner, na-scan niya, nabasa niya, and sinabi niya. So, sana totoo. So, sana ma-erase natin yung fault code para hindi na lumalabas dun sa steering natin, no? So, here we are again inside the car. Volvo. Ganda ng interior talaga. Switch blades. First start sa ating lahat. Pakita ko na sa inyo yung code ulit. 49,000 only. There we go. Ayan. ABS warning light. Yan yung gusto kong maalis. Naalis naman siya last time. Na-scan ni King Bolen. Tapos na-clear niya. So, goods yun. Pero bumalik. Kasi nga, hindi pa natin napapalitan yung pesang sinasabi niya. So, normally, pag ganun, kailangan mong palitan yung pesa. Well, yan, dumating na. It's raining, yan ang bad trip. May bagyo kasi today. Actually, suspended ang mga classes Monday. So, dapat kahapon kami ni Fox or nung Saturday, pero hindi kami nagkaayos ng schedule. So, ngayon, ayan, hassle. Lakas ng ulan. Kanina huminto, tapos ngayon, lakas na naman. So, tingnan natin kung paano. Yan ang hirap dito. Pagka home service, yan, pag may ulan, wala kasi kaming bubong sa garahe. So, pahinto-hinto ang trabaho. Try ko ilipat doon. Tingnan natin kung paano. At ayan na ang bagyo. Sobrang lakas. Dahil may Super Typhoon 5 ngayon. Today is September 22. At may Super Typhoon. Ngayon, bumuhos. At may rally kahapon sa EDSA. Kaya nagkagulo-gulo kami ng schedule ni Fox. And actually, kila Richard. Pupunta dapat ako kila Richard kahapon to shoot some videos. Pero hindi natuloy. Gawa ng rally. So, ito yung hassle. Pero, nilipat na muna natin dito para kahit paano may bubong. Ayan o. Kanya-kanyang paraan. Tapos mamaya, pahangin na natin yung mga gulong dahil hindi pa natin nalalagyan para malambot. So, mabilis lang naman to. So, actually, no, ni-YouTube lang namin kung paano magpalit ng speed sensor ng Volvo XC90. There is available online in YouTube. So, again, YouTube, very helpful when it comes to mechanic jobs. Everything is there. So, there's one abroad. Actually, there's a couple of videos available in YouTube. So, I watch it and I send it over to Fox. So, he knows where the place of the sensor is and how to get it out and how to get it back in again. So, it's that simple. So, we scan, we read the code, we bought the part, it's here, sensor, and it arrived. Then, balik si Fox, then kabit. So, I'm hoping that's the only issue of the ABS warning light. At tuminto na naman. Pabugso-bugso. Ganyan ka lang. Steady ka lang dyan. Jack stand na. At nagagamit natin yung nabili nating jack stand nila Mike. Ayos naman. So I'm really hoping that it cures the issue, no? Para simple fix lang. Again, we can see how useful the thing is, the OBD scanner. Pocket scanner, you can bring it anytime, anywhere. By the way, this scanner, available also from our friends in the United States. Available in Amazon, no? So, I know we have a lot of friends in the US.
So you can get this in Amazon. I'll put the picture para makita nyo where. And sana yun lang talaga yun. Kasi sa YouTube tutorials in the Volvo XC90, yun lang din yun. Same warning. Tapos same part that they replaced and they fixed the issue. After installing the new part, they cleared the codes, hindi na bumalik. So I'm hoping it's the same. Tatanggalin na yung gulong. First time ko rin makikita ito. Turo ito. Ito yung speed sensor. Kitang-kita naman. Pala ilalim nyo. Multilink din ito. Yan. Ganyan kasimple lang. So all the way there, bubuksan yung hood. Ito lang siya. So as per the scanner, yan lang daw sira. Malalaman natin. Ayan. Simpleng-simple, no? Imagine if dinala nyo ng kasa to or shop specialist, I don't know. Pwede nila sabihin it's the whole ABS pump. Pero again, I'm hoping na it's only this one. Ito, buksan na nga natin. Hindi ko pa rin nakita to. Teka lang. So if you need installing, ayan, si Fox nandyan. Message lang. Schedule. Maraming schedule din yan. Kaya schedule in advance. Kung ako nahirapan itong weekend dahil nga maraming gawa, tas late notice ako, mahirap ka na magpa-schedule. Dapat talaga mga 1 week before or 2 weeks before even. So the sensor looks like this. Thank you, Rocky. So, kaya guys, huwag kayong matakot mag-Euro. Dahil si Rocky nandyan, may parts kayong mabibili. Benz, BMW, Volvo, Audi, even Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. Nakita ko may mga parts siya dun. Pinopost kasi niya eh. So, meron tayong mga scanner na bibili, may mga installer. So, mame-maintain nyo ang Euro. Again, iba ang Euro pagdating comparing with our Japanese counterparts or Korean counterparts or American counterparts. Dahil mas exciting ang Euro. Mas pogi. Tsaka mura na lang ngayon yan. So, yan. Bumili rin tayo ng contact cleaner. Yan. Para yung, siyempre, pagsusuksukan dyan, malinis. Dahil baka first time pinaklas din yan. Ito siya. Ayan o, parehong-pareho. So sabi kasi ng scanner, it's the left side front wheel. So I'm assuming from driver's position, left side ito. So sana left and right pareho. Dahil kung hindi, the other side. So here is the engine again of the beautiful XC90 5-cylinder turbocharged gas 2.5 liter. Kaya napaka-importante ng YouTube tutorials, may guide na si Fox. Ngayon ko lang ba nakahawak ng Volvo? Oh, see? First time niya mag-Volvo. Oh. Dagdag yan sa resume mo, post mo, para alam nila kaya mo mag-Volvo. Ganda ng ano, intake ko. Cold na cold. Galing dito. Papasok sa airbox. Gagaling ko sa kung saan dyan Ha? Gagaling ko yung ano. Wala ka. Ah, kung saan gagalaw? Kung makita eh. Nakatago. So, nakatago yung wire. Sweden, oh. Volvo car. Made in Sweden. Nip, ano? Papapunasan ko na rin itong mga to dahil ang pangit. Ayan. Dahil nga, hindi nagamit ang matagal. At bumugso na naman ang ulan. Bad trip na ulan to. Kalaban namin ni Pax. Ulan. Ayan, nalilinis na. O, diba? Looking better. Inaamag. Dahil matagal hindi nagamit. Actually, there's a lot of inquiries about this car. Because again, this car is for sale. 300,000 pesos. The car is yours with only 49,000 kilometers on the clock. So many are asking about the car, but no one has gone here to check the car pa. Pero almost every day I get a lot of inquiries because this car is posted in marketplace already. So I'm trying to make it better para for the next owner, di niya nag-aayusin yan. Yan. Tapos probably ipapawax ko rin siya because it can
use a bit of waxing. Yan. Look at this part. China lang siya. Kaya mura. The brand is Wagner. WG. Siguro a European brand. Tapos the factory is in China. Kaya siya mura. Pag sa ibang shop yan, it's times 3 the cost. Probably. Also, by the way, I bought this necklace. Ayan. Ganda, no? Magnet that can hold the mic. Magnet necklace. Kasi nahahassle ako sa clip-clip. Minsan, yung mga damit natin, walang sabitan ng clip. At naiirita ako. Pero pag ganito, the placing is perfect. Sakto sa voice mo. And para ka may necklace, diba? Ganda, oh. Oh. Online lang. Lazada. Okay, so the boys are still working. Tignan natin yung linis. Ayan, luminis na nga. Mas maganda tingnan. Mas presentable. Yan pa, mga ganun. Saka dito sa likod, diyan ka na rin. Ito, nabuksan na rin. Eh. This one, nabuksan na. Ganda talaga ng Volvo, no? Yung itsura niya. Malaking CRV. Tutuwa lang ako sa itsura niya. Poging-pogi. Lalo na pag dinrive. Sarap talaga i-drive. Tapos checkin nyo gano'ng kalaki yung caliper. Ang ganda. Yun, no? Yung kamay ko, ha. Ang laki ng caliper. Volvo. Parang Audi, oh. Yun, laki ng caliper niya. Kasi nga turbo siya. So, 200 horsepower. Stock. Ayan na. Ito na ang old part. Since 2005. From stock. Nahugot na niya. And the new one is in. With our new sensor. Bang. Yan. Leaves over there. So after nyan, we need to scan the car. And clear the codes. Hopefully, di na bumalik. Bilis lang. Bilis lang yung trabaho. Install lang yun naman yan, basically. And scanning. Again, that's the beauty of the Pocket Wi-Fi. Wi-Fi today. Pocket OBD. You don't need to go to a shop or look for a mechanic to do the scanning for you. You can do it yourself and clear the code yourself. Very user-friendly. Again, hindi ako mahilig mag-DIY. Ayokong nag-DIY kasi nakakasira ako kaysa nakakagawa. So, but this scanner is very user-friendly. At maraming features. It can read live data. Tapos pwede siyang mag-activate ng mga actuators, mga locks, mga windows. You can activate them using the scanner if you want to test the parts. Pwede yun. Kaya perfect for mechanics. Then you can also unlock some features. Hindi ko lang na-navigate pa kasi nga hindi ako mahilig mag-DIY. So magagamit ko yan. Pag may mga error ako na ganyan. So for those who have a lot of Euro cars, advisable to get one. Very cheap, 3,500 pesos. Balik na yung gulong. So, i-clear na natin yung codes. Siguro, ayusin ko lang ulit yung parking dahil yung Wi-Fi nandito. And I think the device needs the internet. Relies on the internet also. So, I need the car to be here. Diyan. Para malakas yung Wi-Fi signal natin. To make sure na okay signal. Less than 1 hour. Fax is done. So, this is the exciting part. If the scanner will work or not. Sana hindi na bumalik yung code. So, yan na yung Volvo. Nalipat na natin. Let's use the King Bolin Ediag Elite to do the scanning. So, the OBD2 scanner is in. Luckily for the Volvo, andyan lang, madali. Very accessible. And the device really is so small. Very handy. So, I have my cellphone with me. Bear with me. Kakapain ko ulit. Ang alam ko to. The app. Download it. Hindi pa naka-Bluetooth. Bluetooth connection. Ayan, naka-Bluetooth na, nag-green. Bilis mag-connect. All system diagnosis. VinScan yata. Tumutunog. So, loading. Wait for it to load. Volvo. Ayan, na-recognize na niya. Volvo. Tapos, Wi-Fi ata mahina eh.
Dapat nandyan talaga. Ayan. Processing lang. So again, the details of the car are here. The VIN code, the vehicle, XC90, production year 2005, engine type B5254T2. Okay? Then health report, system scan ata. Ano ba yung ginawa ko dati? Tapos antayin natin ulit. Sa health report din pala dapat yan. Diyan talaga siya lalabas. Ayan, no fault, yan. Diyan lalabas. Galing, no? The Ediac King Bolen is a beast. Pwede kang mag-live data dyan if you need be. You can check the power windows, the locks, ma-activate niya using this device. Hindi ko lang na-navigate ba kung paano. So, let's wait for it. CD player, may fault. Okay. Ayan, nagpa-flash oh. Ibig sabihin, binabasa na niya. Dumaan na sa kanya. Dumaan na sa kanya yung ABS. Binabasa. Oh, ano yung tumunog? So, nabasa na yun. Ayan. Same faults as before. Doon tayo sa anti-lock. ABS. Read fault code. Ayan, ito nga yun. Ito yung dati. Diba? Back lang natin. Clear fault code. Fault code. Key on, engine off. Patayin ko muna, sabi niya. So, naka-erase na. Naka-ignition lang ako. Ayan o. Lumabas na ulit yung dito. So, baka na-clear na siya ulit. So, okay. Tapos, meron pang iba eh. I-clear ko na nga rin yung iba. Are you sure? Yes. Ito. Clear DTCs. Clear ko nga yung iba. Para lang din na-hassle, no? So, again, the car is on. So, nawala. Malalaman ko yan pag inikot na natin yung auto. So, I'm hoping na maklear siya ng tuluyan. Di na bumalik, no? It's clear so far. Right, moment of truth. Ikot natin si Volvo. Tingnan natin. Unlock. Nakakabahan ako. Ay, nako. Nako. Come on, please. Wala ngayon. Wala yung ABS. Nagkasabi rin siya, brake light. Wala daw pundi. So, okay. Let's see. So, umikot na. Nasa labas na tayo. So far, so good. Yung warning light na yan, may sinasabing alarm system service required. So, di ko alam kung ano yun. Saka na natin problemahin yun. Importante yung ABS. So far, wala yung ABS. Okay. Hindi pa bumabalik. Dati, nung na-clear natin yan, paglabas ko ng bahay, biglang bumalik. So ngayon, wala pa. So, good sign. Good sign. Fingers crossed. Okay. Wala pa. Good sign so far. Nice one. Mukhang pwede nating daling Fairview ah. Itakan nga lang natin Pagasan. Siyempre. So far so good. Oh my goodness. Rocky, your part. It's working. I think we fixed the issue. Kasi dati talaga, paglabas ko ng bahay, after clearing the code, bumalik agad. Instant, no? As soon as na umikot yung gulong na sense ng sensor, since faulty nga, nag-warning siya ulit. So, pero ngayon wala. Ito lang yung alarm system. Ewan ko kung ano yan. YouTube, no? Or AI, the power of YouTube, the power of internet. Pwede mo naman i-google yan para malaman mo kung ano yan. Hindi ko rin binasa sa scanner kung alarm system. Nag-focus na ako sa EBS eh. Alright. So, I think the car is good. Okay, so far so good.
Hindi bumalik ABS, thank you. Mukhang naayos. So, meron naman sinasabi ngayon, yung alarm system. So, search natin kung ano yun. Scan natin some other time. Tinatamad na ako eh. But so far, the Volvo did great. Dali natin ang Fairview ngayon. No? Doon ko tatapusin yung vlog after later mamaya. So, here in Shell, C5, pagkasa natin ang 800 at malayo ang babiyahin natin, mga 20 kilometers ata. No? Fairview, malapit sa SM. So maganda rito, automatic na, gagawin mo na lang. Hindi mo na pipindutin. So, fresh V-Power gas is in. Palagyan din natin ng doma at malambot na. So far so good. ABS, di bumalik. So I think we really fixed the issue. Thank you again for the scanner. Thank you Rocky for the part. So testingin natin Fairview Drive. 800 is in, V-Power, almost half. Gumagalaw naman yan. Mabilis nga lang din bumaba. So tingnan natin ilan matitira pagdating ng Fairview. First time natin dadalhin. Ayan, nawala yung sign. 170 kilometers to empty. So malinis siya ngayon. So andito na tayo sa Fairview, malapit na. May bagong problema yung auto, lumabas na. Dahil pagka hinto, unang arangkada, pag dinrive, nasa 2,000 na RPM, konting-konti yung takbo niya. Hirap na hirap, no? Nag-engage naman yung transmission, pero sa unang arangkada, hirap siya. So wala namang problema doon, I just need to bring this car to a shop para maibaba, ma-check. Installation lang din naman yan, no? Hirap siya, oh. Dos. Pero mararamdaman mo, hirap siya. Hirap kumapit. Nahirapan yung engine. So, nasabi ko na rin kay Ken yung shocks, okay naman daw sa kanya. So, most probably, the next video of this car, dadaling ko na ng shop. Ayan o, drive. Ayan o, konti lang yung arangkada o, drive. Diba? Hirap siya. Babagal. So, naayos nga isa, may lumabas na naman isang bago. Ganun talaga, ayan, drive. Ayan o, hirap, bagal. So pabigay na yan. So ubutin na lang, malapit na tayo shop, abot tayo doon. Tapos uwi pa tayo, tingnan natin. Ay nako. Anyway, andyan na tayo sa shop, abot naman tayo sa shop. Most probably, iiwan ko to. Kasi parang baka mahirapan na ako makabalik. Yung 190, andun pa. Diba iniwan natin yung 190 doon, supposedly for a paint job na. Pero hindi pa naman ata nila nasisimulan. So just in case, yun ang iuwi ko. Iwan ko na muna to, kaya naman gawin to nila Richard. Ako na nang bibili ng parts. So that's the game plan. Hindi pa alam ni Richard, sabihin ko sa kanya pagdating doon. Pero pag ganyan, pag rekta na, I'm on 40, okay na siya. Kasi may kapit na eh. Pero masarap yung ride eh, oh. Yung gas nga, konti lang binaba. Hindi pa sagad. So okay naman na siya, yun na lang talaga. Paayos natin. I'll take down the post again kasi ngayon lang lumabas to. So mahirap naman magbenta tayo ng sirang kotse, no? Kawawa naman yung may-ari. So tawagan ko si Ken mamaya. Isa-send ko yung videos. Sinend ko na yung videos para makita niya. Para isang gawaan. Kay Streamline ko papagawa na lang. Since andito na ako. Duda na ako, makakauwi ako eh. Pag ganyan, okay naman. Ayan, no? I'm on 50. May hatak naman. So, pag rekta okay naman siya. Yung unang arangkada lang talaga. Ba't kaya sira? Kasi nga matagal siguro talaga hindi ginamit to. Talaga siguro naka-park lang. Kaya mababa. Ilang hirap. Lalo na sa Euro guys. Pag di ginagamit talaga, tapos once gamitin mo na, doon nalalabas sa mga sira. Dahil kumukunat yung mga parts. The shop, we made it. Streamline Auto. Uy, mandyan yung Evo 7. Wise one. Problema natin, Evo 7, no? Ayan, wala na. Aya. Tira. Teka lang. Okay. So, we made it. Punong-puno yung shop ni Richard. Ganda na Evo 7. Mamaya, ikutan natin to. So, the Volvo is here. We made it. Kaya lang, sir, iwan ko na to. Sabihin ko na sa kanya. At, the 190 is here. Hindi pa naman nasimulan. So, pwedeng ito muna iuwi ko for the meantime. No? So, that's the vlog for today. Using ko muna to. One thing na is ating ABS. So, thanks for watching. And please do subscribe if you're not subscribed. Two different levels, I cannot relate.